Diya sa Luke 23:24, ingon niya, ang unang pulong ni Hesukristo niingon, pasayloa sila kay wala sila nasayon unsay ilang gibuhat. O gibahin-bahin ang iyang sinina pinaagi sa pagbuot o pagripa. O nagaingon ang pulong, amahan ko pasayloa sila kay wala sila nahibalo unsay ilang gibuhat. Samtang ang mga sundalo nagripa sa sinina ni Jesus Christ, no? Kini nga verse nagpakita sa buhat ni Jesus Christ, nag-ingon kita nga murag ang iyang pamaagi sa pag-ampo, no? Pag-ampo nga nag-ingon siya nga pasaylua sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Tungod pud og nagpasaylo sa nagsakit ngadto kaniya. Sad to say nga ang mga nagsakit sa iya pong katauhan. Ako galing nga bahin amo ang isaad sa Ginoo. Ang topic no, makita ini sa 23, Lucas 23:43. Ang saad sa Ginoo akong dili nga topic. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karon adlaw adto ka sa paraiso uban ako. Wow. Salamat sa Ginoo no sa sini nga takna sa kapununon sa dingon diri ang atong duha ka tawo sa pikas ug sa pikas sila yung tumisa Ginoo sa kaugalingon no giyang giyaga ng Ginoo sinya kung ikaw Ginoo kung manluwas ka kung gamhanan ka ikaw magluwas sa imong kaugalingon manaw ka palit sa cross wala sa madawat sa Ginoo kagini sa amo ni si puro gani pangalan ko diri no amo ni ang upod niya nga napriso man si Dimas bro wala man ako gibitang nga pangalan amo ni na luwas kay nagpapakumumpa sa no siya Ginoo kung adto ka na sa paraiso maupod siya dayon karon dayon dili kay ugma pa ang nagising diyo mingon si Jesus kaniya sultihan ko ikaw karon dayon karon adlaw adto ka sa paraiso uban ako. Kini ang tubag ni Jesus sa usap sa mga tulisan nga gilansa upan kaniya. Kinsa nangayo og kaluoy og miingon, Jesus, hinumdumi ako kung naa ka na sa imong paraiso. Unsay buot isa-isa niini. Dali og sigurado nga kaluwasan ang pulong nga karon nagpakita nga ang kaluwasan. Sa matapos nung nga natabo nga sa kay Jesus kagilansa siya dito sa cross nga sa sining nation inang ano pa siya okay pa makahambal pa siya so nakatag sing attention sa kay Juan tungod kay nakita niyo Juan nga ang iyang lawas inang ano good nalansa na siya sa cross no sa lugay na kay alas 9 pa nag-start. So, sa iya na naantos sa paglakawya, naginabunan siya. Ang pag-antos siya, alas 9, hantod ni sa mga alas 2, no? Alas 12. So, init kaayo. So, kinabunan pa siya. Tapos, pinasipa, pinanuplan, pinayao-yao, no? Kunya, sa mga tao, kato ka panahon, sa nagkatapang pa siya, nagkapawali pa siya, matutom, ng kababayinan, nga dito nag-unong dito sa cross, no? Mga babae nga matutom nga, nag-ubal kay Jesus sa iya nga pagpangalagad. So, ato masapon niya sa sining istorya, si Joseph patay na. No, si Jesus na lang, kay eldest man siya, tungod kay nang siya nag-aabaga sa mga kinanglanon nila sa ila panimalay. Ili lama sa baktan. My God, why have you forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? So, kaning word niya, ili lama sa baktan. Definisyon sa Aramaic word o Diyos. So, kasagaran kinaklaim na kini yung word is Aramaic. So, kung iyong i-search maayo, naghan ng mga pinulungan na adili nakasunod
at the time of Jesus Christ dito sa Israel. So ngayon nakasulti man si Jesus Christ ingon ani. So kanina sa unang pinulungan punto, ang ingon dito adunay propesiya nga mabasa sa Psalms chapter 22 verse 18 to iya. So akon diri sa Psalms chapter 22 verse 1 to 3. Ang siling na, my God, why hast thou forsaken me? So sa wala pa rin tabo nga nagbitay dito, kining word na dito sa Psalms. Unsay purpose? To fulfill the prophecy of the Old Testament. Musugot ta og sa dili, kung gipropesiya sa Dios nga Amay, kay ang anak, ang Amay ug ang Espiritu, isa lang sa plano. Dili na sila pwede nga magkalahi. Nagkalain-lain ang ilang dimension, kung itawag ka ng ilang tatlong kabahin. Pero ang plano ana dili gina maglahi-lahi. Kung unsa ang plano sa isa, unang plano sa tanan sa tatlo ka persona sa Dios. So ang plano sa Dios nga Amay, sa wala pa natamo ang ibitay dito sa Cross Calvario, nakapropesiya na. Nga mao gyud ang iyang isulti o tanawa, kay tabo. Mao gyud. So plano kayo. Pag si Ginoong Jesus ang iyang isinggit sa ikalimang word, no? Sa John 19 verse 28 nga sa tapos niini sa himbalwa ni Jesus nga ang tanang himpit na aron matuman ang kasulatan miingon giuhaw ako I thirst giuhaw ako nga ang mga ugat sa lawas ni Ginoong Jesucristo do malana no ang iyang kaugatan ang iyang ginalagnat pa dyan siya sa iyang agian ginatigo gibangkaw asa ulihinan sa gibangkaw ikuan siya luwaan dagang kay gino gipapas ano cross no pertinita karon pertinita no og ang iyang ang iyang dila, no? Pilit na sa iyang dili niya sa iyang panit. Ang iyang nabil nagpagana do nasunog. Kagang iyang i-include niya sa iyang kaugalingon nga there is externally a lack of insatiable thirst. Insatiable meaning impossible to satisfy. No, ang iyang kauhaw. Murag isang paimnon siya sa pitsil na tubig, dili yun. Maupawan. Ang kauhaw na iyang nabuman. As ayuma. Pero ingon sa John 19:28, after this, when Jesus knew that everything was now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Ano nga kauhaw ninyo patsagan niya? Kauhaw na tawhanon, no? Siyempre, tao siya ato nga higayon. Uhaw, jud kayo. Bilang duha ang atong tanawan diri, no? Ingon padra na we're now knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled. Psalms 22 verse 15. No. Ini ang natuman nga scripture gingon diha, no? That the scripture might be fulfilled. Ang Psalm verse 22, chapter 22 verse 15. Received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave his spirit. It is finished. Mag-isgot yan, ipagtapos na. Physical side, balay nga puyan mo ay mga isgutan kan. Diba, hindi ka magpuyo kung hindi matapos. Tapuson ang puyan. Diba, sa mga kalsada,
ginahimo nga turnover agud to nga paggamit na tanan. Sa side po sa ko, natapos naman ang paglubog kay Mrs. So, nakapahuay-huay na ko, tapos naman pamulaw. Natapos ng pag-iho kapatsyon. Kumidya ko dito nga kung ako ang mamatay, ni-studio ko wala yung mahimo patsyon. Kaya kung sa jinsan ko mapatay, ang SOP family kamalong mo patsyon. No? Amen. Okay, finality. It is a cry of victory. Pag masidik, it is finished. Mission accomplished. The work accomplished. Our shame finished. Ang kahuluyan naton. Anong kit pala ang gitapos ng Ginoo? Ano yung gitapos? It means ang gitapos niya amo ang butang na the nature of His mission. Ano yung word ng mission? Pagtanawan niya ang Matthew 28:18-20, nature that is go, baptizing them, teach them to observe all things. Kitapos na sa Ginoo. Hindi na siya magbautismo. Hindi na siya magwali. Hindi na siya magtudlo. Why? Pasa na niya sa atua. Kita na ang mupasan anak niya gibilin sa Ginoo. Ipasangon niya sa tuwa. So, pag ingon dyan kita nga it is finished, ingon niya din totally paid it all and fully completed. Apostolic. Totally completed. So the mission was fulfilled sa Ginoo. Secondly, ang scope sa iyang mission. Ang pamutahan natin, unsa man ang scope sa iyang mission. Ang tubag ini is all people to the outermost part of the earth. Bisan dito sa pinakatuboy nga dapit, mao nang pinakalapad sa scope nga gitapos si Ginoo. Mao na way tao moingon wala mi kadumog. Wala mi kabati ang tanan na nakatungog nga mission sa gilabdon sa iyang pagmantala sa mga ina. Ikatulo nga it is finished. The authority of the mission. Yun yan, the all authority in heaven and on earth has been given to me. So, ang tao niya magpati na sa autoridad sa Ginoo. So, church, it is a challenge for us today. Kaya itapos sa Ginoo tanan, itapod maoy gisangunan sa iyang mga mission. Ibilin sa mga itutunan at the same time, ibilin sa tuwa. Dili siya bukat, sayon siya. Tawag ko sa'yo, may bukat. Tawag kayo ka mag-uyon. Ako makadadon nga pulong mo ang ikapito o ang katapusan nga pulong ni Ginoong Isos ang tansya na labitay dito sa bawang sa cross. Kung si Isos isinggit sa pakusog at tingog, amahan sa imong mga kapot, itugyan ko ang akong espiritu. Human siya nakasulti ni namatay siya. Dito ka pulong ni Jesus Christ saktan na nalabitay siya dito sa cross. Unsa may inyong napansin? Ang ako napansin dito, ang una niya ang first word o ang last, ang iyang sinungdanan, pareha, isakpit siya sa amahan. Ganong isakpit man si Jesus Christ na amahan? Tatawhan, ang atong sakpito ninahan, huwag api ng amahan. Kung atong pamalandungan, ang ipapulong ni Jesus, sugod sa first word, o tayo na kung na, antong sa first word, sa last word,
na nagsugod siya sa amahan. Pero ang pinaka-highlight ani ang last word ni Jesus Christ, ang ikapitong pulong. Kaya naman, ang ikapitong nga pulong, dito naman nabugto ang iyang gininawa. Sa permiro pa, nagsampit sa kaamahan, pero ang iyang sampit dito, iba kontra sa ikapitong nga pulong. Kasi sa ikapitong nga pulong, dito naman nabugtuan sa ginawa. Dito sa nabugtuan ang ginawa. So, pinaka-highlight ani ang ikapito. Kaya wala na rin kasunod sa ito pa, kung ikaw isa ka mountaineer, naabot na nimo ang mountain peak, kumbaga, dito ka na sa taas ba, kumbaga ang katapusan, di wala nila dito na kaisip mga Kristohanon na nag-aalalad sa Ginoo. So wala nila sandigan ang Ginoo lang yun. Ang tanan, ikatungyan natin sa Ginoo, bisan sa kalisod man o sa kahapag-away, ang tanan, isahin natin sa Ginoo. Okay mo, sa karoon yung panahon, wala lahi. Isurrender na ito at magalimod sa Ginoo. Kaya musugot lang sa dili, sa karoon yung panahon. Kristohanon, nga nag-ingon sila Kristohanon. Kita dili na makalikaya na, kita nga na po tao sahi. Kristohanon, apan pag-abot sa kalisod, sa kalisdanan, sa kapit o sa panahon, muundang sa pagpangalagan. Mubiya sa Ginoo,